Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Hello, Galogs! It's been a while, kaya wag nang busanggot. Smile! Smile! At sabay-sabay tayong humagalpak at tumutok sa mga kwento kong patok na patok. Ako ang iyong pabansang pantanggal umay, kaka Mark Logan. At ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Sa kanyang taglay na angas, mapapatitig ka ng wagas. Ito ang tanawing tsak hindi mo palalampasin. Kasi naman, nakaka-curious ang kanyang dating. Sa pataasan ng confidence sabay kay exotic handsome, no need lang maghanap ng evidence. Kahit kanino mo itabi, mapapasabi ka na lang ng tabi-tabi po, dadaan ang luno ng kagwapuhan na malamang sa alamang can't handle ng sangkatauhan. Hello Galogs! Ako po si MJ Sable, ang nag-iisang exotic handsome ng Pinas. 1.3 billion lang naman ang taga-subaybay niya sa TikTok. Ang kanyang popoging content ay patok na patok. Nagsimula siya noong pandemic at hanggang ngayon ang kanyang followers never na allergic. Rolling down in the deep, when your brain goes numb, you can call that mental freeze when these people talk. Ang content ko sa social media ay simple lang. Papogi. Nagsimula ako siguro nung mga pandemic yata yun. Nagsimula ako sa random contents lang. Ayun, hanggang sa medyo nag-trend naman na ako. Tapos, nabuo dun si Conductor, nagbibigay ng medical advice. Tapos, si Mang Torny, yan, na nagbibigay ng free illegal advice. Hanggang sa nauwi sa kay Pogi Sige na. Tapos, ayun, papogi-papogi na. Ang mga kadalasang feedback sa akin ng mga tao is, bakit ang pogi ko? Ganun. O, ano, saan ka ba pinaglihi? Parang ganun. Sabi ko naman, I was born this way. Sobrang pogi ko talaga eh. Di ko rin alam. Siguro, genes or blessings. Itong si Exotic Handsome, ang kanyang funny version. Hindi pala pang-content lang. Dahil sa katunayan, kwela raw talaga itong kaibigan. Tampulan ng saya at birong makawarak ka nga. Kumbaga, source of happiness ng kanyang tropa. Pagkakasama namin isang nakatambay, lagi niya lang kami pinapatawa, kaya sa tropa siya lagi yung naunguna pagdating sa pagpapatawa. Sa jokes, malupit yan. MJ, okay naman siya. Tuwing makikita mo siya, lagi ka lang tatawa. Lalong-lalo na sa gupit niya. Hindi ko na alam kung ano yung pinagagawa niya sa buhay niya. Bukod sa pagiging content creator, proud certified tambay din siya. Pero huwag niyo raw siyang binabasta. Trip niya lang naman na mag-world tour ng bongga. At ang tanging ticket ay ang kapugian niya. Kahit tambay ako, may pangarap ako sa buhay eh. Oh, gusto kong makaahon sa buhay ng tambay lang ako. Gusto kong ma-fulfill yung mga goals ko sa pagiging tambay lang, bukod sa pagiging pogi. Balak kong libutin ng buong Pilipinas na gamit lang ang aking kapugian. Tunay nga sa tipikal na pamantayan, di dapat tayo nagpapa-elbow. Kung sino man tayo, abay, huwag ikahiyang i-show. Dahil sa dulo, sa kanya-kanyang life tayo pa rin ang sentro. Hindi lang ang opinyon o chika ng kung sino. Rampa na, exotic handsome. Ipanaganap na sa buong kalawakan ang nag-umapaubong good vibes sa katauhan. Ang mga Noipi talagang magaling pagdating sa usapan ng sining, mga likhay puno ng ningning.
Sa pagpipinta, isa tayo sa mga mahuhusay, mga likhang walang kapantay. Tulad nila Amor Solo at Juan Luna, talagang fantastic ang mga obra. Hindi lamang sa Pinas namamayagpag dahil umaabot tayo sa ibang bansa upang sining ay ipahayag. Isa na rito si Kuya na parang si Picasso kung tumira. Ang kanyang mga obra, wow! Kasaganda! Sige nga! Meet Bermin Rigor! Ang astig at nakakabilib na pintor! Hello Galogs! Ako po si Berms Art Using Put ng San Pedro, Laguna. Hindi raw hadlang ang kapansanan para sa kanyang natatanging pangarap. Gamit lamang ang kanyang mga paa. Aba, itong si Kuya ibang galing sa paggawa ng obra. Wow! Bongga! Sa kanyang mga obra, kwento ng determinasyon at galing. Isa siyang inspirasyon sa larangan ng sining. Bali nung bata pa lang ako, pinanganak na talaga ako na ganito. Tapos yung magulang ko, sila yung naggabay sa akin para lumaki ako ng maayos. Ang bali kasi dati, ang natutunan ko lang is yung pagsusulat. Then one time naisip ko na mag-drawing din ako gamit yung pako, baka kaya ko. Tapos yun na hindi ko in-expect na kaya ko palang gawin yun. Nakilala siya sa TikTok dahil sa kanyang dedikasyon sa pagguhit at pagpinta. Talaga namang hinangaan siya ng madla. Si Mami lang daw niya ang nagturo sa kanya. Nagsimula sa pagsusulat hanggang sa pagpipinta ng mga sining na talaga namang sa ganda ang mga mata mo'y mamumulat. How sweet! Na-inspire daw siya kay Picasso mula sa mga colors na vibrant. Hinaluan na lang daw niya ito ng sarili niyang estilo. Bali na-enganyo ako sa mga gawa ni Pablo Picasso kasi yung makukulay siya. Tapos yun nga, naisip ko na pwede ko siyang i-apply sa sarili kong style. Kaya naisip ko gawin yun para kasi mukhang maganda siyang tingnan. At saka kasi yung parang hinalin tulad ko rin siya sa rainbow, yung makukulay. Na pagtapos ng ulan, di ba yun yung mga nakikita ng tao, parang nagbibigay pag-asa yun. Parang doon ko siya hinalin tulad yung mga gawa. Bukod sa pagpipinta, gumagamit din siya ng charcoal sa kanyang mga obra. Talaga namang ikay mamamangha dahil kaya niyang gawin si Catherine, Wednesday Adams, pati si Ed Caluwag, Sharon. Loko! Sa kanyang bawat guhit, pag-asa at pangarap niya ay nakakamit maging isang pintor sa kabila ng kanyang kapansanan. Ituloy lang nila kung ano yung talagang pangarap nila sa buhay nila. At huwag silang panghinaan ng loob. Huwag silang mawalan ng pag-asa at lagi lang din silang magdasal. Kasi naniniwala ako na pag maganda ang hangarin mo, lahat ng mga dinadasal mo, di rin ginong nasa itaas. Kuya Bermin, isa kang lodi dahil sa pet malumong obra na splendid. Sa iyong bawat guhit at kulay, damdamin mo ang nagsasalita ng mga pinta na may dalang himig ng tagumpay at pag-asa. Logan na yan, gusto mo mapanood i-mark. Logan na yan, iba-logan na yan, iba-logan na yan, iba-logan na yan. Barker na astig naman ang next na bibida sa usaping karapatan. Hindi yan pumapalya, kaya upong 13 lang. Bigyan ng karapatan yan sa biyaheng happy, sakay na! Isa sa trabaho ng mga NOIPI ay ang pagtatawag ng pasahero. Mala human map na nga ito sa mga biyahero. Jeepney Barker ang tawag sa kanilang mga Gina caller. Aayain kanilang sumakay dahil babiyahe na, aber! Dito sa terminal ng jeep sa Cugeo, Antipolo, sikat na sikat itong si Rene Arojado. Kung sino man yung wala kang bayad dito, umamin na ngayon din. Meron ba namin?
Sige po, huwag kayong mahiya. Natural lang yan. Ito, doon sila. Mukha ka mayaman. Hindi pa sa tatlo. Go! Siya lang naman ang barker na bibigyan ka ng karapatan. Bigyan ang karapatan ng bawat isa. Upong 13 lang at lalarga na ng masaya sa pupuntahan. Hello Galugs! Ako po si Boy Karapatan ng Antipolo City, ang nag-iisang Boy Karapatan. Boy Karapatan lang sa kalam. Yo, what's up, man? Lahat kayo may karapatan sa bahay ni Boy Karapatan. Handa na ba kayo? Go! Sinamahan ko si Boy Karapatan sa pagtatawag ng pasahero. Diba panaw? Abay, araw-araw pala, ganito ang kanyang senaryo. Mukha mang seryoso pero ang lakas ng trip nitong si Loco. Ang daming baong, banat. Diyos ko! Kasag yan, ay. Senyor, wag yung sabihin, senyor, estudyante. Para hindi kayo midat. Ayaw kang midat kayo. Ha? Oo. Ayan na, pinti lang kinuha ko. Dalawa kayo ha. Nakikita nyo ba ito? Si Mami, nakikita nyo? Tignan nyo lang, F1, nanaw, nakatibahan na ina. Kaya na! Nakitawag na rin ako ng pasahero. Pero itong sila ate, magpapapicture lang pala ng todo. Saan yung camera? Diyan sa'yo daw. Sige, sa akin na lang. Puro picture na naman tayo! Ayos sumakay! Ano? Tignan nyo na lang to! Nice. Ay, di sa lahat. Asa na si Boy? Wala na ka na po. Boy! Hey! Ulo po. Asa si Boy? Boy, pupursa ko na to. Boy! Binigyan ni ate. Boy, salamat! Hop! Bigyan nyo na karapatan yan! Okay naman sila. Wala naman napipikon sa'yo. Sali sa akin kasi. Oh, love na love ka nga nila eh. Diba? Ang salita na nasasaktan. Like you. So, gaano katagal mo nang ginagawa itong pagbabarker? Matagal na sir, dito na nasira aking pag-aaral. Nag-aaral ako ng elementary, puro sabit ako ng jeep. Antipolo ko ba, kapatuhan namin. Oo. Antipolo ko ba. Pero laking dito ka talaga. Dito na po dinibing ang akin inunan. Dito na po kami, namulat ang mga mata. Pag galing po sa trabaho, nare-relax po kami, nawawala yung pagod namin at enjoy na enjoy kami. Si Boy Karapatan, masayahin pag siyang naka-duty. Naiinggit po yung mga pasahero namin dahil masaya nga habang sumasakay, nakangiti sa kanya, nagababay-babay. Mula umpisa, itong si Boy Karapatan mukhang di nauubusan ng hininga, ng social energy niya. Kahit anong sigaw, walang hingal at palya. Handa na ba kayo para magbayad ng buwis? Buong-buo pang boses, pwedeng mag-broadcaster sa lupit. Mala Junius Babaw ang atake, pero bersyong pagalit. Ibang klase ka, Boy Karapatan. Pinatunayan mong kahit mahirap ang buhay at anumang trabaho, lahat tayo'y may karapatan. Karapatang sumaya at maghatid kwela sa pinaka-espesyal na paraan. Ituloy mo lang ang pagpapatawa dahil maraming pasahero at tao sa social media ang napapawi mong pagod ng bongga. Bolo! Ano, tignan nyo na lang ba to? Jeep to, sinasakyan nyo to. I rode my jeepney at dumayo ko sa Caligara, Leyte. At doon ko na-sight ang moving bahay, mga te. Kaya Logalogs, sabay-sabay nating dayuhin ang bahay jeepney Antet. Hello, Logalogs! Welcome sa aming munting bahay na jeep! Kakaibang trip, di matatawaran. Kaya naman Antet, pa-house tour ka naman dyan. Dito pagpasok natin, nandito po yung sala namin. So yung iba namin kasama sa pagbabiyahe, sa paglilipot sa Pilipinas, dito natutulog. Tapos meron din po dito natutulog. At the same time, itong lugar na to, ito yung pinakasala namin.
naglalagay minsan kami ng mesa dito. Dito kami kumakain. Kabog naman at naka-tiles pa ang kubeta. So, dito sa kusina, meron po kami ditong gripo. And yung gripo na to is, yung water supply niya is nanggagaling sa taas. Unfortunately, wala na tayong supply ngayon kasi walang fresh water dito near sa parking natin. Ganda ng kama, parang sarap. Humilata. Yung kwarto pala namin ay nako-convert siya. So, ito ay nahati. Tapos, yung motor namin, dito namin siya sinasampa. And dito naman sa sala natin, dahil meron kaming power supply dun sa kwarto, meron din dito ang power supply sa ating sala. So ito guys, yung charge nito is galing din sa solar panel natin sa taas. So ito yung pinaka ginagamit namin pang laptop, pang charge ng cellphone. Minsan nag-iinit ng tubig kapag magbusa kami ng gas. Dito kami nag-iinit ng tubig or minsan dito rin kami nagsasaing gamit yung rice cooker. Itong nakita nyo dito na kulay puti, ito yung satellite internet. Ito yung Starlink ni Elon Musk. Ito guys, yung meron kang internet connection kahit nasa ang sulok ka man ng Pilipinas. Ito yung pinaka ginagamit namin kapag nagtatrabaho kami kasi online po yung mga trabaho namin. So kahit umaandar yung sakyan natin, meron kaming internet. Oh wow, high-tech. Oh ha? May pa-mini gym pa. Kaloka everyone! So yung bahay namin, meron din kaming dalang mini gym, mini pang-workout. Nice! May pa rooftop! And dito guys, kasya dito kahit 3 or 4 na tao. And masarap matulog dito kasi malamig talaga. Tamang muni-muni lang under the stars. So dito guys, masarap tumambay dito kapag hapon. Kaya talagang maganda yung gabi. Kapag maraming stars, masarap tumambay dito. Tubong Cavite ang mag-asawang sila Alva at Antet. Mahigit 1 taon ng araw ang lumipas nang simula ng trip na malupet. Ang dayuhin ng buong Pilipinas to enjoy life, ika nga. Gamit ang lumang jeep kasama ang the whole tropa. Not just 1, 2, or 3. Dahil sa bahay jeep, nakatira ay many. Wow! Ang dami! Pati mga aso, kasama na sa biyahe. Logalogs, sakay na! Kasya pa atang 20! So, bali pagsimula po ng bahay jeep, talagang bata pa lang ako, pangarap ko na talagang libutin yung buong mundo. And ito nga, pinagplano namin mag-asawa na Pilipinas muna yung libutin namin. So, bali nag-ipon kami ng ilang taon para makabili ng lumang jeep. And nagsimula yung travel namin na para libutin yung buong Pilipinas na walang uwian last year, April 29, 2023. Noong una, ang goal nila ay to travel. Ngayon ay with a cost na sa mga lokal na dinarayo ng kanilang moving castle. Sa ngayon, habang tumatagal, nadagdagan yung parang purpose namin sa pagka-travel namin. Itong nakaraan lang, nagsimula kami magkaroon ng mga outreach program, feeding program, and dinagdag namin siya na habang nililibot namin yung Pilipinas, is makatulong kami sa kapwa nating Pilipino. Sa kanilang pagdayo, sa Albay naman nila nakilala si Tico, isang binatilyong di nakakapag-aral noon. Ngayon anak ng trato. Huwag naman daw mag-alala dahil patuloy ang pag-aaral ng mga bata. Inisip nila na hindi daw nakakapag-aral yung anak namin. Pero ang totoo po, homeschooling po yung mga bata. Hindi lang siya siguro pamilyar pa sa iba dito sa Pilipinas, pero ano po siya ng DepEd. Di madali ang buhay, bahay jeep na napili nila ang Tet. Pero ang kakaibang eksperyensa ay walang anumang kapalit. Siguro ang isa sa hindi ko makakalimutan is napatunayan ng mga tao na nakakasalamuhan namin yung nakalagay sa libro na sabi nga, it's more fun in the Philippines, and at the same time, yung nagpapasaya talaga sa journey na ito is yung community or yung mga local sa isang lugar. Sa humigit kumulang 20 destinasyon at mahigit 1 taong pagtira sa bahay jeep, nananatili pa rin daw ang pinakadahilan ng kanilang never-ending trip, ang maipakita ang totoong ganda ng bansang Pilipinas. Sabi, ang profound or meaningful journey is parang sinasagot niya yung mga tanong na hindi mo sukat akalain, tatanungin mo pala. Nung nagsimula po kami mag-travel, ang target talaga namin, 1 taon lang na lilibutin namin yung Pilipinas. Pero sa ngayon, megit 1 taon na po kami naglilibot pero wala pa kami sa kalingkingan ng Pilipinas. So sa ngayon, as long as masaya kami, tuloy yung paglilibot namin sa Pilipinas.
Saan man sila makarating, ilang bundok man ang mabagtas, sama-samang maglalakbay, saan man abuti ng bukas. Maaring masiraan along the way, ang biyahe maabala, pero saan ka man mapadpad, iba pa rin ang paglalakbay, nakasama ang buong pamilya. Logan na yan, tumumapang imak. Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Ang angas, ang tikas, kahit anumang bigat walang atras. Grabe ang muscles, di ko carry. Uwi na yata ako. Mami! Oh, baby girl, wag mo ba to ha? Sabi ko nga, bata mo ko, di ba? Meet Jane Marie, ang sambuanggenyang 9-year-old batang bakal. Dito sa Pasobulong, weightlifting ang tambayan, kasamang weights na walang kasing kapal. Hingal, pero ang kanyang focus ay di matatawaran. Kasama ang kanyang coach Greg sa trainings na pangmalakasan. Tinatrain ko si Jane, wala pa 1 year. Na-introduce sa akin na interesado si Jane mag-weightlifting. Para kumigo hindi, tormento el weightlifting. Tiene besta kansayo. Pero porsigido man nyo con este. Halos everyday ay dito lumalagi si Jane Marie na supported ang parents sa kanyang hilig, mga tea. Yung sinabi sa akin ni Jane, ni Baby Jane na gusto daw niya yung weightlifting. Sabi ko kay Jane, sige nak, kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Ang gusto ko lang magdasal ka palagi sa Panginoon, nabigyan ka niya ng malakas. Pati wag mong kalimutan yung mag-iingat ka sa pagbubuhat mo kasi mabigat yung bubuhatin mo. Wala pang 1 taon nang sinimulan niya ang kanyang weightlifting career. Nagcha-champion pa nga, kaya ang pamilya todo cheer. Ang kanyang inspirasyon ay ang Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz na tubong Zamboanga na dumaan din kay Coach Greg as a trainee noong ito'y bata pa. Nung umpisa rin si Heidelin alos 11 years old, pasyal-pasyal sa amin. Una papunta-punta, laro-laro lang hanggang balang araw naging champion din si Heidelin. Mabata si Jane nung umpisa kay Heidelin. Si Jane nung umpisa 8 years old, si Heidelin 11. May future talaga si Jane na maging champion. O ha? Maging ang mga utaw sa paligid napapanganga. Ala sige Jane Marie, ikaw na talaga ang weightlifting fairy. Heavy God! Oh my God! Huwag naman mag-alala dahil ang pag-aaral ni Jane di daw napapabayaan. Puspusan man ang training di hadlang ang nakahiligan. El Dimio sir, si decision si Kera kami sir, ta-suporta lang kami, tatay na kami, suporta. Kera kami yung pedigonere sir, o wala, entrar de eskwela una, kabar de eskwela, anale, alza balber, alegre, importante, ale, tiene estudios yung kabesa sir. Normal na bata pa rin siya pagdating sa kanyang tahanan with other kids na nakikipaglaro at nakikipagkulitan. Ngayon ay naghahanda si Jane sa susunod pang kompetisyon. Meron siyang laban itong September 26 na Zamboanga Hermosa age group. Makita natin yung yung performance niya. Kaya't si Coach Greg may hiling na suporta sa atleta ng new generation. Sana mag-support nila mga atleta o mga private sector kasi ang karamihan kasi mga weightlifting, puro to mga mahirap mga atleta ko. Katulad ng mga weightlifter mga bata, tingnan nyo karamihan nga nag-ensayo, walang sapatos na yung mga damit nila na yung vitamins. Kaya kayot kami mga coaches minsan abono, yung mga magulang. Bulinggit man kung titingnan, ang pangarap di kaliitan. Hindi, kay Rio algún día man-champion iguales kung ate Heidelin Diaz.
Wow! Claim it, Jane! All-out support ang Loganog sa iyong road to fame. Totoong mahirap ang mangarap kung ang suporta ay di sapat. Pero wala ang bigat ng pangarap kung determinasyon ang katapat. Kaya Jane, iangat mo ang pagpupursigi at pagbutihin palalo ang pag-iensayo upang makamit ang minimiting tagumpay na naghihintay para sa iyo. Mga Noipi, basta may selebrasyon, lahat nagpa-party. Walang pinalalampas. Kaya sa inuman, aba, tumabi na kayo dahil hindi kami umaatras. Wow, ang lakas! Pero itong si Kuya, akala mo, nasapak ni Pacquiao, nakatulog at naging instant patay. Ito'y pagsasama, hindi po tulugan. Naway magising ang kaluluwa ng aming kaibigan. Kung mayroon nagwawala paglasing, itong si Kuya, singlamig ng hangin sa Baguio. Kung magsing, inuman lang ho, walang sakita ng earrings. Aking kapiling sa huling sandali. Kung may kantahan, hindi naman mawawala ang sayawan. Ibang klase rin ang datingan. Basta kasama ang barkada, iba ang saya. Sige, tataw! Hindi makukumpleto ang inuman kung walang iyakan na ba? Pampama si Ateng! Masaya po ako. Ako ba sa'yo? Ako sa'yo po. Alabit. Palakasan ba uminom ang labanan? Tumabi na raw tayong lahat dahil itong si ate ginawang tubig ang alak. Kapit lang kapatid dahil may dadalhin tayong delivery. No, it's not a package dahil itong si Kuya sa inuman na-damage. Magbiro na raw sa laseng, huwag lang sa taong bagong gising. Pero itong si Kuya, naubos ang pasensya, kaya sa inis, tinaob ang lamesa. Sayang, ang sisig Kuya. Basta talaga inuman ang usapan, ang mga Noipi handang makipagtagisan. Umaraw man o umulan, nariyan ng inuman. Paalala lang sa atin ni Kangay, drink responsibly upang tayong lahat ay lagi lang happy. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggal umay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aanin ang trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po at ito ang aking top 5 kwento. Logan na yan, gusto mo mapangit ni Mark. Logan na